dapat magkaroon siya ng statement, di ba? Before you could be admitted to the WPP ng Department of Justice, dapat meron kang i-execute na affidavit. And then from the affidavit which you are going to execute, i-assess ng Department of Justice. Pag okay ka, na talagang ikaw ay eligible for WPP, then bibigyan ka, ipapasok ka formally. And I will execute a certification to that effect. Kasi bago ka bibigyan ng immunity sa congressional hearing ng Committee on Justice ngayon under Congressman Ray Umali, meron akong certification lahat doon to the effect na sinasabi ko doon that this witness has been admitted under the WPP of the Department of Justice. But you said, sir, na wala siyang subpoena, but you intend to present him as one of your resource persons? Well, siyempre, depende niya kay Juan, ano, kay JB Sebastian. Kung gusto niyang umattend doon without any immunity, nasa kanya yun. But he must be made aware of that. And of course, since it will affect him, dapat meron siyang lawyer. Sure ba tayo subpoena? Because during the hearings, from what we heard, parang they were willing to subpoena. In fact, there were, I think, motions to subpoena him. Pero bakit hindi na natuloy? Sabi nila, hindi na kailangan ng subpoena kasi when a person is an inmate, yung there are some political rights na suspended. So, hindi mo na kailangan subpoena ang isang under detention by the NBP. Sir, pero ano bang current status ng like si JB? Ano bang sinasabi niya ngayon? And are you still trying to talk to him in the sense that you believe that his statements will strengthen your case against the former Justice Secretary? Actually, hindi naman, I'm not attempting to talk to him. Katulad ng mga ibang witnesses, sinabi ko sa inyo na hindi kung mga witnesses yan eh. They have their own lawyers. They just, yung mga wives nila, relatives and lawyers, visited me here at the DOJ and told me na gusto nilang makiisa na sa war against drugs ni Pangulong Duterte. Pero hindi ako ang kumuha ng mga affidavits nila. As a matter of fact, napag-atasan lang ako, napag-utusan lang ako ng Committee on Justice na ako mag-conduct ng direct examination during the first day of the hearing. Hindi po ako may kagustuhan nun. The task was given to me the night before, gabi na mga alas 7 o alas 8 na. Tinawagan ako ng committee secretariat. Sabi sa akin nun, Atty. Aguirre, parang hindi nila gusto na kasi si Congressman Harry Roque dapat ang gumawa nun eh. Pero baka daw sila magbansagan ng bias. So, since ikaw magdadala ng mga testigo, you might as well conduct the direct examination. So, September 19 yun eh. Kaya't nagulat nga ako, ang dami-dami ng mga testigo, nag-aaralan ko pa. So, ang ginawa ko, dinala ko yung copy ng affidavit. Gumising ako ng mga 3 o'clock sa madaling araw, although puwet na kami ng mga karamang araw. Pinag-aralan ko on how to question the witnesses. Pero, natuto lang to set the record straight. Hindi ako may kagustuhan noon. Pero kung ako man may kagustuhan noon o kung sino, dapat pang magpasalamat ang ating mamamayan. Sa pag ganun ang proceedings, mas malinaw na nakikita ng tao kung ang isang witness ay nagsisinungaling o hindi, kung isang witness ay kalmado o tense, kung isang witness ay straightforward magsalita or not, mas maganda yung ganong pagtatanong. Yun nga ang ina-adapt sa court, kaya lang mahaba. But hindi naman unprecedented yon sa ating Congress. Ginawa na yun yung nakaraan sa Senado.
But this was unprecedented sa House of Representatives. Pero halos katulad din ito nung ginawa ni Secretary de Lima. Hindi ba siya nag-question and answer kay Matubato? Pareho lang eh. So, Sir, clarify lang dun sa article na lumabas today sa Philippine Star. Parang you were quoted as saying na si JB will appear if ever dun sa Congress and that ang iti-testify niya raw is yung food supplies na issue, hindi yung drugs. may yun na nakarating sa akin na gusto ni JB na i-limit ang kanyang testimony sa dun sa anomalya sa pagkain where about 10 million a month is being distributed to the high officials of the government. Sir, considering that parang magkaiba yung nature ng quote-unquote testimonies ni JB at nung first batch because as you said, yung iba voluntary and then next week ng affidavit. Ito kasi sir, parang he's uncooperative so far doon sa drug angle. Di ba sir? So is there any compelling reason still to present him or parang we can do away with him na? Just the way it is right Sa now. akin, kung ang katanungan kasi dyan sa investigation na yan why did drugs, illegal drugs proliferate and then you believe in prison? Palagi ko, wala nang kwan dyan wala nang question Kasi walang question dyan dun sa trading ng illegal drugs sa loob ng NBP, dun sa mga kaluwagan na binibigay kung ikaw ay nagdi-deal sa drugs, dun sa mga kubol na yan. So, there's no questions. I don't know what's the reason pa kung dapat kailangang isumpina pa or paapirin pa si JB Sebastian. Pwedeng hindi na sir, no? Sa akin lang pwedeng kasi very clear na yung mga testimonies ng mga other inmates Sir, pero sabi nyo kanina hindi pa kayo nagtatry mag-approach kay JB, sir. So, sir, sino yung nagsabi sa inyo na gusto sana niya magsalita pero limited lang dun sa food? Mayroong mga tao na on their own initiative ay gusto nilang makatulong talaga na talagang palitawin yung totoo at saka yung participation ni Secretary de Lima doon sa drug trade sa NDP. So sila mismo ang gumagawa ng paraan para makausap si JB Sebastian at ganun daw nga ang nakarating sa akin. So ano sir ang naging next na ano nyo dun? Nalaman nyo na yun lang yung gusto mong sabihin? Tinanong nila ako, secretary, ano bang gagawin natin dito? Sabi ko hindi. I rejected it. Sabi ko, pag hindi rin lang buong katotohanan sasabihin niya, I reject it. Sir, may update na po ba kaya Ronnie, Diane, and yung kay Jonel? Anong status na nila? Nakita ba sila? Wala, hindi namin malaman kung nasan si Ron Dayan. Apparently, nagtatago siya. Pero siya ang gustong paapirin din sa House Committee. Sir, si Jonel? Sino? Jonel? Yun. Junel is with the Presidential Security Group. Baka mapir siya. May affidavit na po siya sir to your So far, to my knowledge, wala pa. But hopefully, mag-execute siya ng affidavit. Pero sir, nagsabi na siya na interesado siya kumarap at mag-execute ito na affidavit. May ganun ba siyang parang... Dun sa pakipag-usap ko sa kanya, parang inclined siyang gumawa ng affidavit. So nakausap mo na po siya in person sir? Yes. Sir, ano status niya sa 3 days ago. Ano status niya ngayon? Wala naman, nandun lang siya. But because his name crop up, parang as a matter of course, inimbestigahan din siya ng unit niya. May subpoena na for him sir? Wala pa. Wala pa. Kasi ang next hearing would be on October 5. So siguro we'll recommend the persons to be subpoenaed bago ako umalis kasama ni Presidente papuntang Vietnam. Sir, nakwento nila sa'yo kung ano yung nalalaman niya sa dumping sa Vietnam? Si Jonel, May pwede ka bang sabihin sa amin? mayroon pa kaming inaalam tungkol dun sa knowledge ni Jonel sa drug trade. Kaya siguro premature pa ngayon. But naikwento niya sa akin yung nalalaman niya. Meaning to say, in the nature of what sir, yung nalalaman na yun sir? It's something that will incriminate
Yung sinabi niya sa akin na sinabi niya sa akin na talagang ang nakita niya ay yung talagang closeness ni Secretary de Lima at ni Ronnie Dayan, kung saan daw silang pumupunta, sa Bicol, sa Pangasinan, sa Mindanao, sa mga hotel. Ayun, sinabi niya sa akin na isa lang ang kanilang tinutulugan paggabi. Sir, yung nabanggit na bagman siya, did he deny sa inyo? Di ba sabi sa hearing bagman si Jonel, nag-pick up din siya ng pera for Secretary de Lima. So, did he? Hindi pa siya makapag-decide doon sa angle na yun. So, si JB Sebastian daw po, a day before the congressional hearing, umamin na daw po. But it's another thing to this decision. Yeah, tama yun. That's correct. Kaya sabi nga nung nagsabi na ayaw niyang umamin pagdating dun sa illegal drug trade. Ang gusto lang niya ay tungkol dun sa illegal anomalies, corruption doon sa monthly 10 million anomaly per month tungkol sa food supply. So considering parang yung role niya dun sa alleged na pagkukota dun sa, di ba, iniutos na pagbebenta is so major, parang the possibility na mabigyan siya ng immunity is parang remote compared to the other resource persons already presented, sir? Pakiulit. Considering, sir, yung role niya doon, di ba, siya talaga yung nagmamando doon sa pagbebenta, doon sa pagbibigay ng quota, doon sa pagbebenta ng shabu. That is a very major role. So, parang the possibility of his immunity is remote as compared to the other resource persons. Ang possibility na siya ay umamin, baka yun ang medyo malabo. But with respect to immunity, nasa kanya yun eh. Kasi kung aamin siya and then will seek immunity, if he's ready to execute an affidavit para mapaloob natin sa witness protection program, then nasa kanya lang yun. Pag ginawa niya yun, we will consider it. So you're not closing your door to that, sir? No, definitely not. Sir, in terms of building your case against Lima, sir, what pieces of evidence are you still trying to gather right now? Yung tungkol sa mga testimonial evidence, sobra-sobra na eh. So, ang kinakailangan ko ay yung to build up the documentary evidence against her. At yan, ay alam na ninyo kung ano yan, yung mga chiefly, yung mga bank records where this money, illegal drugs, money on illegal drugs were stashed. Sir, were you able to Nagpapatuloy pa rin po ang press conference ni DOJ Secretary Vitaliano Aguila II. Ito po ay patungkol pa rin sa maaaring pag-appear nitong si Commando Leader JB Sebastian sa susunod na congressional hearing on Committee on Justice dyan po naman sa House of Representatives sa October 5. Pero ayon kay Aguirre, bago daw mabigyan pa itong si Sebastian ng immunity ay pag-aaralan din niya muna mabuti ang isusumiti nitong affidavit kung sakasakali man. Pero nabanggit din ng kalihim na 3 days ago ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap si Sebastian at mukha naman daw gusto nitong magbigay ng affidavit. Meron din daw siyang natatanggap na mga impormasyon na nais daw ni Sebastian na limitahan lamang ang usapin o pagtatanong sa kanya patungkol pa rin sa issue ng distribution ng pagkain sa loob ng NDP na sinasabing mayroong 10 milyong na paghahati-hatian ang ilang mga tiwaling opisyal nito. At bukas pa rin daw ang mga posibilidad na maaring mabigyan pa rin itong si Sebastian ng immunity, pero malabo raw itong makapagbigay at magbigay ng kanyang salaysay kung ito'y paaminin na siya nga ang talagang pinaka-leader sa grupo ng NDP tungkol pa rin sa kalakaran ng iligal na droga sa loob nito.